Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay papatuloy sa ating pag-study dito po sa Galatians sa chapter 2. Mula po sa verses 10 hanggang dito po sa 21. Nagpapatuloy pa rin po yung discussion ni Pablo dito ng patungkol sa kanyang pagkatawag din bilang apostol, yung kanyang pagkaroon ng encounter nung nakasama po siya ng mga ibang apostles. At dito sa bandang huli, yung pagdipensya ni Pablo, patuloy na pag-discuss po niya na patungkol sa pananampalataya o pagpapawalang sala ng Diyos kung magitan ng pananampalataya. Una, binanggit ni Pablo na yung authority niya bilang apostle ay ni Christ ay hindi talaga ito galing sa tao, kundi ito ay galing sa Diyos. Dalawang beses niya sinabi. Anong una, sinabi niya talaga na ito ay dahil sa pagkapili ng Diyos sa kanya. Sa previous na discussion po natin, ang kanyang pagiging apostle ay dahil sa pagkapili ng Diyos sa kanya bago pa man siya ipanganak. Ito po sa chapter 1. Sabi niya, yun ay dahil sa kagandang loob ng Diyos, yung pagkapili niya sa kanya bilang apostle. Pagdating sa chapter 2, binanggit na naman po niya na yung pagbabalik niya sa Jerusalem kasama si Barnabas o si Bernabe at saka si Tito. Ito po ay hindi, kung binanggit niya po noong nakaraan doon sa unang chapter na yung kanyang ministeryo, yung kanyang pagiging apostle, ito ay at yung pangaral niya ng Ebanghelyo, ito ay hindi gawa-gawa lamang niya, hindi ito i-dictate ng tao sa kanya, kundi ito ay talagang pinahayag ng Diyos sa kanya. Siya mismo ay pinili ng Diyos upang mangaral ng Ebanghelyo. Alam naman po natin yun sa Acts chapter 9, na siya ay pinili talaga ng Panginoong Jesucristo upang mangaral ng gospel sa mga hintil, sa Gentile nation. At yun yung authority na pinangahawakan ni Pablo, kaya siya ay meron talaga siyang lakas ng loob na mag-rebuke, at the same time ay ituro kung ano talaga yung katotohanan ng tamang Ebanghelyo. Pagdating din sa chapter 2 ay kasama niya si Bernabe at saka si Tito, siya ay bumalik ng Jerusalem, no? After ng binabanggit niya dito, after ng 14 years. Marahil ito po ay tumutukoy dun sa kanyang pagkatapos ng kanyang conversion. Bali 17 years, no? After his conversion. Kasi yung unang 3 taon, ito ay ginugol niya sa pumunta siya ng Jerusalem na time. Sabi dito sa verse 17 ng chapter 1, no? Basahin natin. Hindi rin ako pumunta ng Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia, pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, sabi sa verse 18 ng chapter 1, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro. At 15 araw, nag-stay siya doon ng 15 days. So, 3 taon after ng kanyang conversion, so wala siyang sinangguni na sino pa man, kundi siya ay nanatili siya, pumunta siya sa Arabia, bumalik siya ng Damasco, yung place where he encountered Jesus Christ, sa lugar na yan. At siya po ay pumunta ng Jerusalem para siya makipagkita kay Pedro. At doon po sa, 15 araw po siya na nag-stay doon at na-meet po niya doon. Sabi niya doon, walang ibang disciple siya o walang ibang apostle siya na nag-meet doon maliban kay Santiago, na kapatid ng Panginoon. Then pumunta siya po ng binabanggit yung mga places dito, yung mga churches sa Galatia, yung Syria, yung Cilicia, Judea, binabanggit niya yung mga lugar na yan. So nag-stay siya diyan, ministry si Pablo, at pagdating sa chapter 2, after 14 years, muli siyang umalik sa Jerusalem. At yung kanyang pong pagbabalik ay hindi dahil sa kanyang kagustuhan, kundi dahil sabi niya dito sa verse 2, bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon.
ipagpulong ako ng sarili na exclusive yung kanyang pagkipag-meeting po sa mga pinuno ng iglesia. Dahil yung mga apostol din po ito at inilahad ko sa kanilang magandang balita na pinangangaral ko sa mga hintil. Pinaliwanag ni Pablo dito yung kanyang pangangaral, yung way ng kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang, hindi kasama yung pagsunod sa kautusan, no? At kasama po niya dun, of course, si Tito, na siya ay isang Gentile, si Tito. At binabanggit nga ni Pablo na ito ay kanyang convert, si Tito. Kita natin dun sa epistle niya sa kay Tito mismo. So, mayroong mga nangangahas sa kanila na nag-try na yung mga Judaizers convert si Tito at akayin magpa-circumcise, pero hindi yun nangyari, no? And then nakausap po niya doon sila Peter, si John at saka si Santiago, yung mga apostol, at sinabihan siya na okay lang mangaral ka. Sabi nga niya dito, saga sa mangaral ka, okay lang mangaral ka sa Gentile. At si Pablo naman, si Pedro naman, siya po ay binabanggit dito na siya ay pinili ng Diyos upang mangaral sa mga Hudyo. Sabi dito sa verse 7 ng chapter 2, sa halip, kinilala nila na ipinagkatiwala sa akin ang pangangaral ng magandang balita sa mga hintil, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya rin nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga hintil. Parehas lamang po yung kanilang authority, Pedro. So, walang mas mataas. Bagaman yung mga yun ang unang apostol sa kanya, pero hindi niya kinilala. I mean, walang pagmamataas doon, mas kinikilala niya na mas higit itong mga ito sa kanya, no? Kasi pare-parehas lang sila na lingkod ng Panginoon dito. So, sabi dito sa verse 9, nakita nila Santiago, Pedro at Juan na yung mga kinikilalang haligi ng iglesia, sila po yung pillars of the church during that time. Ang kagandang loob na ibinigay sa akin, kaya kami ni Bernabe ay yung puso nilang tinanggap bilang mga kumanggagawa. Pinagkasundoan namin na kami sa mga hintil, mga ngaral, at sila naman sa mga Hudyo. Sila Santiago, sila Peter, ganoon din si John, sila ay sa Jews, mga ngaral. At sila si Pablo naman, si Bernabe ay sa Gentile, sa mga hintil na Kristiyano. Then sa verse 10, ang sabi ay hiling lamang nila na huwag naming kakaligtaan ng mga dukha. At siya namang masikap na ginawa ni Pablo. Mahalaga yung pagkalinga, charity sa mga poor, sabihin yung mga walang kakayahan talaga. Pero sabi sa verse 11, subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. Although alam na ni Pedro na yung kaligtasan ay by grace, no? Through faith. Alam na niya yun eh. Si Pedro mismo, mayroon na po siyang liberty, Christian liberty, pinamumuhay ng ni Pedro. Pero dito sa tagpong ito, makikita natin na harap-harapan siyang sinaway ni Pablo sa Antioquia. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya ay nakikisalo sa mga hintil. Subalit nang dumating ang mga yon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil. Sa ibang salin, yung mga Hudyo dito na sinasabi dito sa magandang balita na mga alagad, mga sugo ni Santiago, galing lang siya doon sa ibang salin. Sabi ng ibang scholars, hindi naman talaga sila disciple o sugo ni Santiago, kundi sila ay galing mismo doon sa place ni Santiago where Apostle James was residing, no? Siya, bilang isang apostle doon sa church mismo sa Jerusalem. Marahil itong mga ito ay nagkiklaim sila na sila ay followers ni Santiago. Pero itong mga ito ay mga Judaizers. Yung mga Hudyo na yon na
dumating doon sa Antioquia. Subalit nang dumating ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisali sa mga Hintil. Dahil sa takot niya, sapagkat nagnanais sa pangkat na nagnanais na tuliin din ang mga Hintil. Ito yung mga die-hard pa rin, talagang Judaizers pa rin sila. Patuloy silang nanghahawak pa rin doon sa ceremonial law. Not necessarily ito yung law ni Moses, kundi ito yung bahagi talaga ng mga kautusan ng dinagdag. At ito ay kahit na nakakilala na sila sa Panginoon, ay patuloy pa rin nilang pinanghahawakan yung bagay na yun na kinakailangan para magkaroon ng tunay na kaligtasan. Yes, you can be saved through believing the Lord Jesus Christ by grace, pero kailangan mo pa rin magpatuloy upang ikaw talaga ay magtunay na ligtas. At itong mga ito, ang habol nila talaga, sila ay sumusunod kila Pablo. Kasi sila Pablo talaga nangangaral sila ng ang pananampalataya, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapawalang sala sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at hindi na kailangan pagsunod sa kautusan. Nakikita po natin doon sa binasa natin talata. Kaya nung dumating itong mga ito, nagaling sa lugar ni Santiago, marahil hindi talaga sila mga disciple ni Santiago, kasi si Santiago naman, of course, alam ni James yun pong salvation by grace, at hindi siya naniniwala doon talaga na kailangan pa magpatuloy ng isang Kristiyano para maging tunay kanyang pagiging Kristiyano, pagiging alagad ng Kristo. Dumating itong mga ito upang hanapin yung mga Gentile na converts at sila ay himukin na magpatuloy talaga kasi circumcised. Ngayon si Pedro siya umiwas, no? At nakikisalamuha siya sa mga Hintil, nakikisalo siya. Marahil pumupunta si Pedro doon sa mga bahay ng mga kapatirang Hintil na Kristiyano, at hindi lang doon sa mga Gentile, kundi yung mga Jewish na totoong naligtas talaga, naniniwala na ang salvation ay by grace at yung justification ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung mga Jewish Christians, converts na hindi na talaga sumusunod sa kautusan, na andun din. At si Pablo si Pedro habang siya nakikisalamuha, nakikjoin siya, nakikipellowship siya sa mga Gentile, nakikisalo siya, nagbisita siya sa bahay, nakikikain siya, nakikisalo sa pagkain. Nung parating yung mga galing sa Jerusalem, ito yung mga Judaizers na ito, na nagpipilit na kailangan magpatuloy ng isang naligtas na, no? Umiwas si Pedro at natakot siya. Actually, hindi naman natakot na dahil baka siya ay parusahan, kundi yung ma-persecute siya o yung mapulaan, no? Itong mga ito. At gumaya naman sa kanya ibang mga kapatid doon, mga Hudyo. Ito yung masaklap dahil after na si Pedro po ay umiwas doon sa mga Hintil, kasi baka niya makita ako ng mga Judaizers. So nung umiwas siya, gumaya rin yung mga Jewish na convert na hindi na talaga sila sumusunod sa kautusan. At umiwas din itong mga ito. Kaya ngayon, kinorek siya, nirebuke siya ni Pablo. Hindi lamang basta nagpaligoy-ligoy si Pablo dito, kundi talagang kinorek siya ni Pablo. Sabi dito, nang makita ko ang kanilang kinikilo sa hindi ayon sa tunay na Islam. Sa verse 13. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo. Pati si Bernabe natangay ng kanilang pagpupunwari. Nang makita ko ang kanilang kinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang Hintil,
at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipili ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Parang double standard yung pamumuhay ni Pedro dito. Pagka kasama ko ang mga Hudyo, pag nandiyan ang mga Hudyo, kailangan mo ipakita. Nababiolate yung kanyang yung kanyang nalalaman, yung kanyang kalayaan dito, no? Ang tinutukoy lang niya dito, yung manindigan siya against doon sa mga Judaizers, natin sarili doon sa mga Jews na naniniwala pa rin sa pagsunod sa kautusan. Kundi doon sa mga Judaizers talaga, na talagang tutol sila doon sa na ang pananampalataya ang papawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung mga false teachers, yung mga nagkiklaim din ng mga apostles sila against kay Paul, no? Dahil sa pangamba ni Pedro, umalis siya, umuwi siya sa pakikisalamuha sa mga Gentiles. Kaya nakita ni Pablo yon, na hindi siya tapat dun sa kanyang pinaninindigang pananampalataya, nireview siya. Natakot siyang usigin. Sabi ni Pablo, ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Kung ikaw ay namumuhay ka na isang Kristiyano na naniniwala na wala ng kautusan, si Pedro namumuhay na siya ng ganun, so yung kanyang pag-iwas nangangahulugan na yung kanyang patutuo hinihimok niya yung mga hintil na mamuhay bilang Hudyo. Ako hindi pa palang kailangan palang mamuhay tayo bilang Hudyo, wala na mga Hudyo. Kasi si Pedro ganun eh. Kaya sabi ni Pablo sa verse 15, kami nga'y pinanganak na Hudyo. Actually, doon po sa lumang translation, hindi kami yun eh. Sabi dito, tayo mismo ay pinanganak na Hudyo. Claiming kasama sila Pedro doon, tayo pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil. So ngayon tinutukoy naman ni Pablo dito yung worldly, yung sinful world, no? Not necessarily yung mga hintil na mga converts, kundi yung sinful world dito, yung Gentile na makasanlibutan, na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kami pinanganak na Hudyo, ibig sabihin ni Pablo ay legit na Hudyo talaga sila, yung kanilang lahi, no? Which means talagang sila ay mula sa pagkabata alam nila, naturuan sila ng Judaismo, ng kautusan, namuhay sila, mag-isip si Paul, no? Kahit na siya po ay pinanganak sa labas po ng Israel, no? Namuhay sila bilang mga Hudyo na sumusunod talaga sa kautusan. At of course, bilang Hudyo na sumusunod sa kautusan, matuwid ang tingin nila sa kanilang sarili. At pinatutunayan dito ni Pablo na hindi kami mga Hudyo at sumunod talaga kami sa pamumuhay ng mga Hudyo, sumunod kami sa kautusan at hindi kagaya ng mga hintil. Pero sabi niya, gayon man alam namin ang tao ay pinawawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi sa pamamagitan ng pagiging Hudyo ang pagpapawalang sala ng Diyos sa kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Jesus. At upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. So, kaya sabi po dito sa verse 19, ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan ng ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Wala na po yung kautusan, yung diwa ng kautusan. Hindi na siya sumusunod doon sa mga seremonyalo na yon, at yun ay
namatay na siya doon, pinapakita lang ni Pablo na ang mga sumusunod sa Panginoon, kinakailangan iwanan na nila yung mga seremonyal na yun. Kasi hindi sila mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa mga seremonyal, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. So, sabi sa verse 18, ngunit kung tinatayo ko muli ang winasa ko na, pinapakita kong makasalanan na. Kung pipilit ninyo na kinakailangan pa rin sumunod sa kautusan, pero ikay naniniwala na naligtas ka sa pamamagitan, kung napawalang sala ka na sa pamamagitan ng pananampalataya mo, and then mayroon pa rin pagsunod ka sa kautusan, ikaw ay makasalanan pa rin. Hindi talagang totoo na tinanggap mo yung biyaya ng pagliligtas ng Panginoon. Kasi pinipilit nga nitong mga Judaizers na ito na bumalik yung mga na-convert, maging yung mga hintil sa pagsunod doon sa ceremonial sa kautusan. Kaya hindi nakakatulong ito at talo lamang itong magpapahirap sa kanila bilang mga mananampalataya. Sabi ni Pablo, ako'y kasama ni Kristo na pinako sa krus, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, at hindi na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sabi sa verse 21, hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao'y napawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ng Kristo. So ano ang sense ng kamatay ng Kristo kung kinakailangan pala na sumunod pa sa kautusan? So pinapakita po dito, ano ang sense ng kamatayan ni Kristo, yung sinabi niya habang siya nasa krus, na it is finished, kung kinakailangan pa nating gumawa ng mabuti para maligtas. Kasi ganun ang nangyayari. Sa panahon ngayon ay may mga pinapanghawakan pa rin yung pananaw o paniniwala na kinakailangan ang gawang mabuti para maligtas. No? Yes, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pero kailangan pa rin ng gawang mabuti. Kaya nga, biyaya eh. At yung biyaya ni Kristo mismo na yun, ng Diyos mismo, yun yung nagdadrive sa atin, nagbibigay sa atin ng kakayahan upang gumawa ng mabuti. Yung biyaya na yun na nagligtas sa atin, no? Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 10, diba? Na karugtong nung verse 8, Ephesians chapter 2 verse 10, no? Karugtong nung verse 8, na hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng sarili nating gawa. And then, pagdating dun sa verse 10, may gawang mabuti. So, ibig sabihin, yung gawang mabuti na yun, hindi sarili natin, kundi yun ay mula sa Panginoon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos pa rin. Kasi binabanggit doon na itong gawang mabuting ito ay kasama doon sa pagpili ng Diyos sa atin before the foundation of the world. Nung tayo ay pinili ng Diyos na iligtas, kasama yun na doon sa pamamagitan ng kanyang biyaya ng pagliligtas sa atin, kasama yung mga mabuting gawa doon, at hindi yun sa pamamagitan ng sarili natin. Kaya hindi matatawag na grace ang kaligtasan, ang salvation na by grace, ang salvation na natanggap natin, kung kinakailangan pa rin ng mabuting gawa. Kinakailangan pa rin magsikap tayo para maligtas. No? While yung pagsisikap na yun, of course, ay ebidensya na tayo ay mga ligtas na. Kasi yun ang sabi ni Pablo, na i-work out natin yung salvation natin. Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Yung working out na yon ay gawa pa rin ng Diyos. Hindi talaga gawa natin yan eh. Kundi yun yung pag-cooperate natin sa sanctification. So, dinadirect tayo ng banal na spirito upang magawa ang kalooban ng Diyos. So, hindi pa rin talaga sa pamamagitan ng sarili natin, ng mga gawa. No? Kaya, ang kaligtasan. Kaya yung mga nagtuturo na kinakailangan pa rin ang mabuting gawa upang maligtas ang tao, ibang gospel yung tinuturo nila.
At yun yung kinukondem ni Pablo dun sa una pa lang na bahagi ng Galatians chapter 1. Yun yung another gospel. At mayroong mga nagtuturo ng ganon. At yung mga nagtuturo ng ganon, kailangan natin silang i-rebuke. Kailangan walang pag-alinlangan na i-rebuke natin yung mga yun. Kung paano ni-rebuke ni Pablo si Pedro na walang pag-alinlangan, nakikita ng mga Kristiyano doon, nakikita ng mga Jewish Christians at ng mga Gentile Christians, mga converts. Ganon din ang dapat gawin ng isang tunay naman palataya. Kasi bakit? Tuturo sila ng mali, ng false gospel. At mayroong mga ganon. They are publicly teaching false gospel. At kinakailangan correct din sila natin publicly. Diba? Kasi nakakatakot, no? At nakakaawa yung kanilang mga naakay sa maling pananampalataya. Yung false gospel ay mag-aakay sa impyerno. Kapag mali ang pagkaunawa natin sa Ebanghelyo, of course, ito ay mayroong implication sa ating salvation. At ito ay magdadala sa impyerno. Hindi ito magbibigay ng katiyakan ng kaligtasan sa atin. Kung pinangahawakan pa rin ng tao ang mabuting gawa upang siya ay maligtas, hindi nga salvation yun. At siya kung siya ay pupunta pa rin sa impyerno. Bagaman mayroong mga tao na yung kanilang pananampalataya, yung kanilang kaligtasan, mayroong binigay ang Diyos na kaunting biyaya sa kanila upang sila tumanggap sa Panginoon. Diba? Mayroong mga paniniwalang gano'n. Pero pagka gano'n ang paniniwala is questionable ang pananampalataya ng isang tao. Kaya pinapakita lang dito, tinuturo ni Pablo sa atin na dapat nating patuloy na panghawakan na ang pananampalataya o pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kasi nga, kung sa pamamagitan ng gawang mabuti, paano yung mga infant? Ano? Paano yung mga walang kakayahang gumawa ng mabuti? Diba? So, gagaya ng mga tinalakay namin ng mga nakaraan sa podcast namin, Pastor. Paano pala yung mga walang kakayahang gumawa ng mabuti? Paano sila maliligtas? Kaya talagang napakahalaga na maunawaan natin ang salvation by grace alone. At ito sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo lang doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang buong kabuuan ng ginawa ni Kristo. Yung kanyang pamumuhay ng matuwid, no? Walang kapintasan, malinaw yun, sinasabi ng Bible na si Kristo ay namuhay ng matuwid at walang nasumpungan ni isa mang bahid ng kasalanan sa kanya. Nang siya'y maparusahan mo sa krus ng Kalbaryo, nang siya'y mamatay at siya'y muling nabuhay. So kung panghahawakan ng isang taong sumasampalataya yung mga katotohanan na yon at sa puso niya, no, na hindi na niya ipagmamalaki yung kanyang gawang mabuti, yung humility niya na buong pusong pagtanggap sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, ang tao yun ay maliligtas at mapapawalang sala. Again, ang salvation ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon sa Kristo. At yung kanyang mga piniling iligtas ay sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob sa atin. At walang anumang gawa na nire-require ng Diyos upang mapawalang sala ang isang tao. Kaya, pinapakita ni Pablo sa atin sa gabi ko nito.